Samantala, tunghayan naman natin ang ikalawang parte ng special report hinggil sa naging kasaysayan ng Administrasyong Duterte bago maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court at kung paano pa o ang ano pa ang dapat asahan ng ating mga kababayan hinggil sa kanyang pre-trial. Ang buong detalye ay ihahatid ni Simon Ong. Hindi bumababa ang bilang ng mga nasasawing individual, partikular na ang mga umano'y mahihirap na Pilipino. Bunsod ng drug war campaign ni Duterte. Sa katunayan nga, mayroong iba't ibang datos ang ibang grupo, kasama na ang gobyerno sa tunay na bilang. Sinasabing nasa 12,000 hanggang 30,000 ang naging biktima sa serya ng pagpatay sa mga umuning kriminal na hindi man lang daw dumaan sa due process simula noong naluklok si Duterte bilang Pangulo. Bukang bibig din ni Duterte ang kawalan ng pake sa karapatang pantao. Binibigyan din niya ito simula pa lang noong siya'y tumatakbo sa pagkapangulo at umabot ito hanggang sa kanyang pamumuno. But do not give the excuse or do not make it trivial by saying human rights at least will be protected. Yan ang pinakabagawa ng isang tao. Kasama na rin ang mga di umano'y biro niya hinggil sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. If I'm afraid to stop because of the human rights and guys from including Obama. Sorry, I'm not about to do that. Eh ako lang harap-harap magutos, patayin mo yung puto yan. Kung hindi ko kaya, ako na mismo puto, patayin mo yan. Pagkatapos lumaban. Ngayon, kung ayaw maglumaban, di palabanin mo. Hindi nawalan ng kritiko si Duterte. Una na riyan ang matapang na pangungestyon ni Nooy Senador Leila de Lima. Mababatid na hindi maganda ang relasyon ng dalawa. Ito'y dahil sa investigasyon ni de Lima hinggil sa umano'y Davao Death Squad noong siya pa ang chairperson ng Commission on Human Rights. Lumantad din sa publiko at tumarap sa mga hearing ang self-confessed hitman na si Edgar Bernal Matobato na miyembro umano ng Davao Death Squad o DDS. Naging masalimuot ang nangyari sa dating senador dahil sa umano'y politically motivated na pagkakaaresto sa kanya noong Pebrero 2017 sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binibigyan ng importansya si de Lima. Is she a credible woman? Can she be a moral person? Mayroon ding mga nanindigan laban sa dating administrasyon, kabilang na ang paring si Father Flaviano Villanueva at forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, kung saan isang proyekto ang kanilang inilunsad para suportahan at protektahan ang mga naiwang pamilya ng biktima umano ng drug war. Pagdating nitong mga Western expert ko, no, you give them so much premium and importance. Saan ba ang utak ninyo eh? Hindi po natutulog ang hustisya. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya upang magampanan ang aming tungkulin bilang mga mambabatas. Ipaglalaban namin ang lahat ng ating mga karapatan. Karapatang mabuhay ng tahimik, walang takot, malaya at may dignidad. The time of reckoning has come. Mga kababayan, the House of Representatives will not rest until those responsible for these heinous crimes are caught, tried, convicted, and punished. We owe this to the victims, their families, and to every citizen who believes in the rule of law. Nagkasa ang Kamara ng serya ng mga investigasyon at hearings hinggil sa extrajudicial killings, operasyon ng iligal na pogo at iligal na droga na nag-ugat sa administrasyon ni Duterte. Dito, lumutang ulit ang mga dati ng mukha na tauhan at lumaban sa dating administrasyon. Dumalo rin si Duterte sa mga nangyaring hearing at nagbigay ng kanyang pahayag. Dito niya pinanindigan ang kanyang mga naging hakbang. May collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Pinag-usapan din sa pagdinig ang gagawin ni Duterte kapag nangialam na ang International Criminal Court. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga.
At noong tinanong siya kung voluntaryo ba siyang sasama, Punta ko doon, sipain ko rin sila. March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Ito'y sa bisa ng warrant of arrest na pinroseso ng Interpol na dumaan sa Philippine Center for Transnational Crime at ibinaba sa Philippine National Police. Nagulantang ang lahat dahil sa umunoy bigla ang pagkakaaresto ng dating presidente. Ito'y dumaan sa mapayapa, matiwasay at maayos na proseso at sumunod sa due process ayon sa Department of Justice. Mababatid na nagsimula ang investigasyon ng ICC noong 2021 mula sa request ng isang prosecutor. Mahigit 1 taon simula nang umalis sa Pilipinas sa Rome Statute. At ngayon, ayon sa ICC, mayroong reasonable grounds para arestuhin si Duterte. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. Noong March 14, nagsimula ang pre-trial ni Duterte. Umattend siya via videolink. Dito, kinumpirma ang kanyang kakakilanlan, gayon din ang pagsabi sa kanyang karapatan. Dito rin ipinaalam ang mga kasong inihain ng prosecutors laban sa kanya. Kasama na rin ang paglinaw kung anong lengguwahe ang gagamitin para sa further proceedings. At dito rin pinag-usapan ang schedule ng hearing para sa confirmation of charges na magsisimula sa September 23 ngayong taon. Layo ng naturang pagdinig na linawin kung mayroon bang sufficient evidence para makabuo ng substantial grounds na magbibigay tibay kung talagang ang ginawa ang mga krimen. Samantala, itinuturing na malaking hakbang ang pagkakaaresto kay Duterte para mapanagot ang sinumang responsable sa serye ng mga pagpatay noong kampanya ng war on drugs. Gayun din ang pagbibigay ng hustisya sa lahat ng mga naging biktima nito na hindi umano dumaan sa due process. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.